Good morning, brothers and sisters. Welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Today is the 24th Sunday in Ordinary Time. We will now have the celebration of the Holy Mass. Please stand. At magbigay papuri sa Diyos na ating Hari. Halina at lumapit, magalak ang bawat isa. Narito ang pag-ibig, ang pag-ibig na tunay ang kapantay, sa atin Kanya'y ibinigay. Halina't magsiawin at magbigay papuri sa Diyos na ating Hari. Halina at lumapit sa Diyos na ating Hari. Halina at lumapit, bayan ang pupuri sa dalis may pag-ibig. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. O Kristo,
sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang ating kahilingan. Ikaw na naluluklong sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Let us pray. Look upon us, O God, Creator and Ruler of all things, and that we may feel the working of your mercy. Grant that we may serve you with all our heart, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Please be seated. God wants to punish the Israelites for their sin of idolatry, but Moses appeals to his covenant promises and is able to obtain mercy for the people. A reading from the book of Exodus. The Lord said to Moses, "Go down at once to your people, whom you brought out of the land of Egypt, for they have become depraved. They have soon turned aside from the way I pointed out to them, making for themselves a molten calf and worshipping it, sacrificing to it and crying out, 'This is your God, O Israel, who brought you out of the land of Egypt.' I see how stiff-necked this people is," continued the Lord to Moses. "Let me alone then, that my wrath may blaze up against them to consume them. Then I will make of you a great nation." But Moses implored the Lord, saying, "Why, O Lord, should your wrath blaze up against your own people, whom you brought out of the land of Egypt with such great power and with so strong a hand? Remember your servants, Abraham, Isaac, and Israel, and how you swore to them by your own self, saying, 'I will make your descendants as numerous as the stars in the sky,
and all this land that I promised, I will give your descendants as their perpetual heritage." So the Lord relented in the punishment he had threatened to inflict on his people. The word of the Lord. Thanks be to God. I will rise and go to my father. I will rise and go to my Father. Have mercy on me, O God, in your goodness. In the greatness of your compassion, wipe out my offense. Thoroughly wash me from my guilt, and of my sin cleanse me. I will rise and go to my Father. A clean heart create for me, O Lord, and a steadfast spirit renew within me. Cast me not out from your presence, and your Holy Spirit take not from me. I will rise and go to my Father. O Lord, open my lips, and my mouth shall proclaim your praise. My sacrifice, O God, is a contrite spirit, a heart contrite and humbled, O God, you will not spurn. I will rise and go to my Father. Paul confesses that he was once a blasphemer and a persecutor, the foremost of sinners, but having been granted mercy through Jesus Christ, he now glorifies God. A reading from the first letter of St. Paul to Timothy. Beloved, I am grateful to him who has strengthened me, Christ Jesus our Lord, because he considered me trustworthy in appointing me to the ministry. I was once a blasphemer and a persecutor and arrogant, but I have been mercifully treated because I acted out of ignorance in my unbelief. Indeed, the grace of our Lord has been abundant, along with the faith and love that are in Christ Jesus. This saying is trustworthy and deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners. Of these, I am the foremost. Christ Jesus might display all his patience as an example for those who would come to believe in him for everlasting life. To the King of ages, incorruptible, invisible, the only God, honor and glory forever and ever. Amen. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand. God was reconciling the world to himself in Christ and entrusting to us the message of salvation. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Tax collectors and sinners were all drawing near to listen to Jesus. But the Pharisees and scribes began to complain, saying, "This man welcomes sinners and eats with them." So to them he addressed this parable. What man among you, having 100 sheep and losing one of them, would not leave the 99 in the desert
and go after the lost one until he finds it? And when he does find it, he sets it on his shoulder with great joy. And upon his arrival home, he calls together his friends and neighbors and says to them, "Rejoice with me, because I have found my lost sheep." I tell you, in just as the same way, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous people who have no need of repentance. Or what woman having 10 coins and losing one would not light a lamp and sweep the house, searching carefully until she finds it? And when he does find it, she calls together her friends and neighbors and says to them, "Rejoice with me, because I have found the coin that I lost." In just as the same way, I tell you, there will be rejoicing among the angels of God over one sinner who repents. Then he said, "A man had 2 sons, and the younger son said to his father, 'Father, give me the share of your estate that should come to me.' So the father divided the property between them. After a few days, the younger son collected all his belongings and set off to a distant country, where he squandered his inheritance on a life of dissipation. When he had freely spent everything, a severe famine struck that country, and he found himself in dire need. So he hired himself out to one of the local citizens, who sent him to his farm to tend the swine. And he longed to eat his fill of the pods on which the swine fed, but nobody gave him any. Coming to his senses, he thought, "How many of my father's hard workers have more than enough food to eat? Here am I, dying from hunger. I shall get up and go to my father, and I shall say to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son. Treat me as you would treat one of your hard workers.' So he got up and went back to his father. While he was still a long way off, his father caught sight of him and was filled with compassion. He ran to his son, embraced him, and kissed him. His son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son.' But his father ordered his servants, 'Quickly bring the finest robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Take the fattened calf and slaughter it. Then let us celebrate with a feast, because this son of mine was dead and has come to life again. He was lost and has been found.' Then the celebration began. Now the older son had been out in the field, and on his way back, as he neared the house, he heard the sound of music and dancing. He called one of the servants and asked what this might mean. The servant said to him, 'Your brother has returned, and your father has slaughtered the fattened calf, because he has him back safe and sound.' He became angry, and when he refused to enter the house, his father came out and pleaded with him. He said to his father in reply, 'Look, all these years I served you, and not once did I disobey your orders. Yet you never gave me even a young goat to feast on with my friends. But when your son returns, who swallowed up your property with prostitutes, for him you slaughtered the fattened calf.' He said to him, 'My son, you are here with me always. Everything I have is yours. Now we must celebrate and rejoice, because your brother was dead and has come to life again. He was lost and has been found.'" My dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. Good morning po. Pakigising ng katabi ninyo, baka matutulog. Kayo po ba'y naniniwala sa love at first sight? Yes. Perhaps for some it's a yes, but perhaps for some it's a no. For me, I don't believe in love at first sight, but this is what I believe, that the one who truly loves is the one who will never lose sight of the goodness of the person that they love. Ako po hindi naniniwala sa love at first sight, pero ang pinaniniwalaan ko po yung taong tunay na nagmamahal. Ito po yung tao na ni kailanman
Hindi nawala o hindi nila mawala yung pagtingin na mabuti sa kataong minamahal nila. Hindi ba? Example, sa mga anak ninyo, kapag ang anak ba ninyo ay nagkasala, bumagsak sa klase, may ginawang kasalanan, hindi nyo na ba mahal? Mahal nyo pa rin. Di ba? You will never lose sight of the goodness of the person that you love. Kaya kahit anong kasalanan ang gawin, nadadapa, na anuman, kung anong nagawa sa buhay, you still love them. Kasi kung minsan yung love at first sight, meron naman talaga yan. Totoo naman yan siguro. But kung minsan kasi yung malakas na attraction. But sooner or later when you realize that when you see the imperfections of someone, ayan. Di ba kami sa love na love ko siya, ang gwapo eh. Ang ganda eh. Later on, pag magkasama na kayo, nakikita mo na. O, di ba? Na pag natutulog pala, mukhang bruha. Di ba? Pag natutulog pala, humihilik at naglalaway pa. O, kita nyo na yan? Kaya, even in salvation history, dito natin makikita that God never lose sight of the goodness of man. God never lose sight of the goodness of man. Sa first reading, dito natin makikita na nagrereklamo ang Diyos kay Moses. Moses, ano yung mga kasama mo, yung niligtas natin ng mga tao? Mga walang hiya na. Iba na ang Diyos-Diyosan ng kanilang. Ibang Diyos-Diyosan na ang kanilang sinasamba. Sabi ni Moses, Lord, kawaan mo naman, sa'yo yan. Kaya nga kung titingnan natin ang Ebanghelyong binasa natin at ang mga readings ngayon, speaks not so much yung sa mga nawawala, but speaks about the mercy and the love of God. Sinabi ni Moses kay Lord, Lord, they are your people. Diba? Kita mo na yan? Palaging magkasama yan, yung mercy and love and owning. Siguro sabi ni Lord, oo nga pala, no? Tao ko ito, they are my people, the people that I love. Kaya ito dito natin makikita that in salvation history, God never lose sight of the goodness of man. Kaya kapag ka nagmahal ka, you never lose sight of the goodness of the person that you love. Hindi ba? O kung minsan sa mga anak ninyo, halimbawa ito, mga bata dito, may bagsak, pinaaral nyo na maayos, binigyan ng baon, lahat-lahat, hatid sundo sa school, bumagsak, anong gagawin nyo? Itatakwil nyo ba? Di ba? Mapapagalitan nyo lang, yayakapin nyo, mababatukan. Batukan nyo pa, papagalitan nyo. But at the end of the day, anong sasabihin ninyo? Ay, nakakaawa naman, mahal ko to. At anak ko to. Kita mo na yan. There's mercy, there's love, and there is owning. God never lose sight of the goodness of man. Sa Ebanghelyong binasa natin, merong mga, kung titingnan po natin, may tatlong manifestations or signs that you love. Expressions of love, perhaps. No? Or language of love. Additional daw. May tatlo po sa Ebanghelyong binasa natin. Tatlong H lang po para madaling matandaan. Una, kapag ikaw po'y nagmamahal o kapag ikaw po'y mahal, ikaw po ay hinahanap. Unang H, hinahanap. Pangalawa, kapag ikaw po'y mahal at nagmamahal, ikaw po ay hinihintay at ikaw po ay naghihintay. Pangatlong H, kapag ikaw po'y nagmamahal, hinahandaan. You celebrate. Kaya nga sa Ebanghelyong binasa niya, mapansin ninyo, nawalan, anong ginawa? Hinanap. You only look for someone that you love. Kaya nga sa mga bata dito, na kung minsan sinasabi, pag hinahanap kayo ng mga magulang ninyo, napaka-strict naman ni mama at ni papa, wala akong freedom. Hinahanap kayo kasi mahal kayo. Yun lang yun. Huwag na nating pahabain pa.
May mga bata ngayon eh, Father, hinahanap ako ng mga magulang ko, masyado silang strict. Saan ka umuwi? Sa kanila, natural, hanapin ka. Saan ka ba umuwi? May sarili ka na bang bahay? Kaya sa mga bata dito na wala pang asawa, o kahit nga may asawa na nga eh, ang paghahanap ay simbolo ng pagmamahal. Hinahanap mo yung minamahal mo. At kapag may naghahanap sa'yo, matuwa ka at hinahanap ka. Ibig sabihin, concerned sila. Di ba? Di mahirap yung ilang years ka nang nawawala. Hindi ka malang hinahanap. Pagdating mo, andito ka na. Di ba ang sakit doon? Uwi na ako kasi baka hinahanap na ako. Pagdating mo doon sa community, andito ka na. Di ba ang hirap noon? O mag-swimming kayo, mag-outing kayo. Nasa sasakyan na lahat. O anong tanda nung concern and care mo doon sa bawat isa? Di ba, body-body system, hanapin mo. Kompleto na ba? O wala pa yung katabi mo. Kompleto na. O iwanan ka. Anong ginawa? Sa Ebanghelyong binasa natin, nawalan, hinanap. Simbolo or manifestation, expression ng pagmamahal, yung hinahanap at naghahanap. Kaya kapag mga bata dito, lalo mga youth, kapag hinahanap kayo, huwag niyong isipin na stricto si mama at si papa. They just simply love you. And they care for you. Yun lang yun. Huwag niyo nang isipin na kung ano ng mga reasoning dyan. Mahal lang kayo. Yan lang yun. Okay lang ba sa inyo na ilang linggo kayong mawala o ilang taon kayong mawala? Pagbalik nyo, malaki na kayo. Tapos sasabihin nyo, they don't care. Natural, yes, they don't care because hindi kayo hinanap. May mga kabataan ngayon, nahanapin mo lang, ite-text mo lang, anak, saan ka na? Sado, stick to si mama, si papa. Nag-i-enjoy pa kami dito. Hinahanap ka dahil mahal ka, dahil concern ka. Kaya nga, sa Ebanghelyong binasa, ganun ang ginawa, di ba? Nawalan, hinanap. Yung pangalawang manifestation o sign na mahal ka, hinihintay at naghihintay. Di ba? Pansinin nyo, sa airport, sikat ngayon yung mga AFAM. Siguro manonood sa social media, sikat yung mga AFAM na hinihintay ng mga lovers, ng mga taga-mga Pilipina, with background music pa. Minsan napapangiti ka sapagkat, mahal mo, hihintayin mo sa airport. Siguro may mga balikbayan dito na, di ba? Anong oras ka darating? Hihintayin nyo, madelay man yan, hihintayin nyo pa rin. Bakit? Mahal nyo. Ganun lang yun. Magtatanong ka dun sa na-delay ba yung flight from US o kung saan, from LA, from UK? Na-delay ba? Hintay ka lang. Bakit? Mahal mo. Siguro may mga kabataan dito na kahit sa panahon ko na hindi pa uso masyado yung cellphone noon, di ba kag may kapilyuhan tayo dati, di ba? Dito sa mga, alala ko na may birthday yung classmate ko noon wala pang cellphone that time. Meron na pero alam mo, mahal. Sumobra. Usually kasi kami, 6 o'clock o 6:30 ng gabi, nandun na kami sa bahay. Probinsya Davao. Malayo pa. Ako, sumama ako dun sa, siyempre, kain din yan, with your friends, with your classmates. Umabot ng alas 12 ng gabi. Nakainom pa. Pag-uwi. Nakonsensya ako kasi yung nanay ko sa katatay ko, naghintay dun sa labas. Nagpapausok kasi malamok. Sabi ko, ano to? Para bang smoke. Sila kasi, malamok nga doon sa harap ng bahay. Naghihintay doon sa labas. Pagdating ko, yung nanay ko, tanong sa akin kumain ka na? Oo. Naghihintay ako na pagalitan ako medyo nakainom ka, medyo namumula mukha mo, ganyan. Naghihintay ako na pagalitan ako. Hindi man ako pinagalitan ng nanay ko. Ang ginawa, matulog ka na. Pero pagdating ng umaga, parang machine gun. Baba. Kaya nga pag mga dito, pag may mga lasing kayo na anak, asawa,
na uuwi, wag nyo nang pagalitan. Useless makipag-usap sa lasing. Di ba? English pa yan. Ako alam ko na pagka ang mga workers dito, kung saan man ako na-assign, kapag ka nag-i-English na, at nagtatanong na about God, sinasabi ko na, lasing na ito. At useless magkipag-usap sa kanila. Kaya ang ginawa ng mother ko, pinatulog lang ako. The next day, iwas ako ng iwas kasi parang machine gun Hinintay ako. Bakit? Love ako. Kaya sa mga dito na hinihintay kayo, mahal kayo Ganun lang yan. Alam nga naman, pabaybayaan lang kayo. Lalo sa mga anak dito, mga youth. Huwag nyo sabihin na, wala akong freedom, Father. Tandaan ninyo, the love of your parents is greater than your freedom. Tandaan ninyo yan. Mga bata darating kayo dyan. At kapag kayo na daw ay maging magulang, maintindihan nyo kung bakit hinahanap kayo, bakit hinihintay kayo. Yung pangatlo, hinahandaan, you celebrate. Doon pala sa hinihintay, dito natin sa hinihintay, makikita ninyo sa Ebanghelyong binasa natin, mapapansin ninyo na matagal nang hinintay nung ama ang kanyang anak. Matagal na. Bakit? Kasi malayo pa lang, kita na niya. Ibig sabihin that the father has been waiting for how many years perhaps na bumalik ang kanyang anak. Kaya nung masumpungan niya, malayo pa. Anong ginawa niya? Patakbo. Pumunta doon. Sabi nga bakit daw yung tatay na malayo pala anak niya, niyakap na niya doon na malayo pa. Simple lang po ang rason to protektahan ang kanyang anak sa mga marites. Alam niyo kung bakit? Siyempre, pagdating noon, di ba yan yung anak ni ganyan man yan, di ba? Yan yung anak nung, nangyari? Ang payat-payat na, ang pangit, ang dungis-dungis na. O anong ginawa ng tatay? Tumakbong papalapit doon sa anak, niyakap. At siguro yung anak, nag-i-explain pa, Father, pasensya na. Anong sabi no? It's okay. Ang importante, andito ka na. Naghihintay kasi mahal. Di ba? Yung pangatlo, yung tinatawag natin na hinahandaan. We celebrate. Kapag ka natagpuan mo, bumalik sa'yo. At sa paghihintay mo, you celebrate. Pansinin niyo yan kapag galing abroad, galing Simple. Celebration. Anong ginawa ng tatay? Dalhin mo yung damit na maganda, lagyan ng singsing, ibinalik lahat sa kanya. Alam mo kung ano lang dito sa Ebanghelyong binasa natin, dalawa. Ang minention nito na galit yung kapatid, di ba? Yung kapatid, galit na galit. Mayroon pang isang galit na galit. Alam niyo kung ano? Yung baka, galit na galit kasi dahil doon sa anak na yan, nakatay tuloy siya. But kidding aside, titingnan natin, we have to celebrate sapagkat ang kapatid mo na nawala ay natagpuan. Ang kapatid mo na namatay ay muling nabuhay. Let us celebrate. Kaya nga, pansin nyo, you celebrate the milestones of the people that you love. Ngayon sa mga young parents, young couples, every month, meron silang celebration sa anak nila. Di ba dati sa atin, happy birthday lang yan once a year. Ngayon, every month. You celebrate. Bakit mahal mo? Kaya kung makikita, mapapansin ninyo yung tatlong ito. Manifestation, signs, expression ng pagmamahal. Hinahanap, hinihintay, hinahandaan. You search, you wait, and when you found it, you celebrate. Kaya ito yung nangyari sa Ebanghelyong binasa natin. Yang tanong, sabi, Father, may nagtanong sa akin, Father, sino ba yung nawawala talaga? Actually, kung titingnan nyo, yung bata, nawala siya physically, yes, sapagkat lumayo siya. Pero nawawala din po yung
panganay. Alam niyo kung bakit? Nawawala siya at hindi niya nakilala ang tunay na karakter at ugali ng kanyang ama. Andyan lang siya. Sabi nga niya, di ba? Pa, andito lang ako, never kitang sinuway, pero hindi kailanman, hindi mo ko binigyan ng kahit maliit man lang na kambing para man lang sana papaitan sa aking mga barkada. Baba. Nawawala din siya sapagkat hindi niya alam talaga ang relationship niya sa tatay niya. O tandaan natin yan. Nawawala ang dalawa. Yung isa physically, but hindi nawala sa kanya na meron siyang ama. Yung isa na nandun lang, nawala sapagkat hindi niya talaga nakilala ang tunay na ugali ng kanyang ama. Tandaan natin na ang Diyos ay mapagmahal, maawain. We have a merciful and a loving God. And God will never lose sight in the goodness in each one of us. And no matter how far we wander, God is always waiting and ready to run to us, to welcome us again. Tandaan natin yan. He is just waiting. He is just waiting for us to come back kapag tayo po'y nagkasala. Let us all stand. Together, let us profess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated on the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. God our Father, you reconcile the world to yourself and entrust to us the message of reconciliation. Help us remain faithful to this calling and mission as we say, Father, help us become your face of love and mercy. Father, help us become your face of love and mercy. Merciful Father, empower us, your church, to lovingly reflect the values of the gospel and your message of reconciliation. We pray. Father, help us become your face of love and mercy. Merciful Father, help all public servants foster healthy, inclusive, and compassionate dialogue always and everywhere. We pray. Father, help us become your face of love and mercy. Merciful Father, sustain our brother and sister, catechists, that they may continue to foster personal and loving encounters with you, we pray. Father, help us become your face of love and mercy. For our Pope, the College of Bishops, parents, relatives, benefactors, and for all those whom we promise to pray, we pray. Father, help us become your face of love and mercy. For those who have left the order and the Dominican family and the families of our brothers, we pray. Father, help us become your face of love and mercy. For the intentions of the devotees and pilgrims of Our Lady of the Rosary of Manaoag, and for our personal intentions.
We pray. God, Help us become your face of love and mercy. Merciful Father, welcome our beloved dead into heaven with you. We pray. Father, help us become your face of love and mercy. God of compassion and mercy, you search and embrace us back into your loving arms. Move our hearts to remain on this path to holiness through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Handa ng alay ay narito. Ang alak at tinapay dala sa altar mo. Ano'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ang tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Makahanda ng alay, ngayon ay sisimlan. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Please stand. Pray, my dear brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept this sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of his holy church. Receive our oblation, O Lord, by which is brought about a glorious exchange, that by offering what you have given, we may merit to receive your very self, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just, It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for we know it belongs to your boundless glory that you came to the aid of mortal beings with your divinity, and even fashioned for us a remedy out of mortality itself, that the cause of our downfall might become the means of our salvation, through Christ our Lord. Through him, the host of angels adores your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim. Santo, 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 ang Ginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Pinagpalang ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan, sa kaitaasan. please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down the Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion,
He took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which shall be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Socrates our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that to the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. 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 Please stand. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ.
For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to the apostles, "Peace I leave you, my peace I give you." Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Now let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Please kneel. My dear brothers and sisters, behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Anima Christi sanctificame, Corpus Christi salvame, Sanguis Christi nebriame, Aqua lateris Christi lavame. Asio Christi confortame, Ode Iesu exaudite, in valera tua, absconde, absconde me. Anima Christi sanctificame, Corpus Christi salvame, Sanguis Christi nebriame, Aqua lateris Christi lavame. Ne permittas atene separari, apos maligno defendere, in hora mortis me, vocame, vocame. Anima Christi sanctificame, Corpus Christi salvame, Sanguis Christi nebriame, Aqua lateris Christi lavame. Sanctis tuis laudem te, per infinita saecula saeculorum. Amen. Anima Christi sanctificame, Corpus Christi salvame, Sanguis Christi nebriame,
Please stand. Let us pray. May the working of this heavenly gift, O Lord, we pray, take possession of our minds and bodies, so that its effects and not our own desires may always prevail in us. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated for the announcement. Dear devotees of Our Lady of Manaoag, the October Feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on October 2, 2022. We invite you to participate in our Novena Masses, which will start from September 23 to October 1, 2022. If you wish to sponsor one or several Masses, you may fill out the form at the counters for the Masses area and submit it with your donation, where you will be provided with an acknowledgement receipt. Or you may visit our website at www.manaoagminorbasilica.org for the online pamisa. All names of donors and sponsors will appear in the electronic souvenir program. Thank you very much for your continued support. Please stand. The Lord be with you. And your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Be gracious to your people, O Lord, and do not withhold consolation on earth from those who call to strive for heaven. Through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. We go in peace. Thanks be to God. We shall now have the prayer for the blessing of the sick. God, our Almighty Father, by your blessing, you give us strength and support in our frailty. Turn with kindness toward our sick brothers and sisters. Free them from all illness and restore them to good health. Through the intercession of Our Lady of the Rosary Manaoag, so that in the sure knowledge of your goodness, they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. Now for the blessing of rosaries and religious articles and images, in memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor and glory of the Blessed Virgin Mary, Mother of Christ, Mother of the Church, Our Lady of the Rosary Manaoag, may these rosaries, images, candles, oil and other articles be blessed and made holy in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po and have a nice day. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya, kababahan kayang alipin. Makalat ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sapagkat gumawa ang poon ng mga dakilang bagay, wala sa lupa langit ang pangalan ng Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya, kababahan ang kanyang alipin. Mapalat ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu, aking tagapagligtas.
Ako'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu, aking tagapagligtas. Nagagalak ang aking espiritu,